Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilda Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyo sa atong espiritong nagbigalak sa mga puso, at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisimala, Panginoon, sa aking mga labi. Ikaw po maglagay ng katagan na dapat bigkasin. Ikaw aking naasahan, buksan pong pangunawa, kaisipan ng bawat na pagkinig, patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilda Almeida, the End Time Prophet of our Lagbingan. Ganon din po sa ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi natin malilimutan ang mga iniwang legacy, turo at aral. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa mga beloved son-in-law of our beloved parents in the Lord, sa ating pong beloved Minister Wills, at sa kanyang mga anak, sa mga beloved grandchildren and great-grandchildren ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat na ating pinagpalang mga baguhan, ngayon ay ating kasama, at sa ating mga viewers sa ating pong live webcast. Amen? At ilang panahon na lamang ay papasok tayo, mga minamahal, sa tinatawag na Christmas season. Kaya ang ating tatalakayin, iayon natin sa takbo ng panahon, a winning strategy. Winning strategy, ang ibig sabihin niyan, isang panahong diskarte. Ibig sabihin ng diskarte, mga minamahal, paraan. Strategy, paraan, way, sa Tagalog, diskarte. A winning strategy or isang panalong diskarte. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly. Dito po sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 19. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Dito po sa Hebreo Kapitulo 12, ang talatay 1. Ang sabi, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwak ang bawat pasahan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ang ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ng sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo. Tayo'y malayang pumalakpak ng malakas at may galak sa ating pinakamalak na Jesucristo. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. A winning strategy, isang panalong diskarte o isang panalong paraan, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa sa Lucas 21, ang talata ay 19 ng ating nabasa, sa iyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Siya yung sinasabing panalo, pagwawagi, mga minamahal. Ang strategy o diskarte na kailangan ng bawat Kristiyano. Pag sinabing Christian, mga minamahal, dahil maraming Kristiyano, pag sinabing true Christian, sila yung mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila Kristiyano, mga minamahal, dahil sila'y napabilang lamang sa isang grupo. Hindi sila Kristiyano dahil sila'y naimbitahan lamang. Hindi sila Kristiyano dahil sila'y may pangailangan. Pag sinabing true Christian, sila ang mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana sila ng buhay na walang hanggan. Kaya meron silang sinasabing winning strategy. Meron silang sinasabing diskarte para sila manalo, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, ang strategy ay kailangan mo ng pagtitiis para
maipagwagi mo ang iyong kaluluwa. Kasi ang pinag-uusapan natin sa daigdig na ito, mga minamahal, ay yung paano mo may pagtatagumpayan ang kaluluwa mo na magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang tinatawag na disgrasya, ang tinatawag na karamdaman, mga minamahal, at marami pang pahirap sa buhay, given na yan. Pag sinabing given, mga minamahal, nasa sanlibutan na yan. Yan na talaga ang meron ng sanlibutan. That is the content of the word. Yung sinasabing sickness, diseases, hardship of life, difficulties, nasa sanlibutan na yan. That is already given. Ibinigay na yan sa makasalanang sanlibutan. Ang tinatanong, ang pinag-uusapan natin, mga minamahal, paano mo mapagtatanggumpayan na yung kaluluwa mo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So, kailangan mo ng winning strategy. Ibig sabihin, mga minamahal, isang panalong diskarte o paraan na ang sabi natin na basta pagtitiis ang kailangan mo para maipagwagi mo ang iyong kaluluwa. Kaya binigyan natin ng supporting verse sa Hebreo 12 ang talatay 1, sinasabi, kaya yamang nakukugkub tayo na makapal na bilang ng saksi, itabi naman walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Winning strategy, para tayo manalo, mga minamahal, meron tayong isang panalong diskarte, maliban sa pagwagi natin yung ating kaluluwa sa magitan ng pagtitiis, tumatakbo tayo ngayon. Bawat araw lumilipas sa ating buhay bilang totoong anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, lahat tayo na sa tinatawag na takbuhin. Kaya sabi ng ating nabasa, ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin ilagay sa harapan natin. Sabi ng ating nabasa, meron tayong takbuhin sa harap natin. Ang tunay na Kristiyano, mga minal, meron siyang tinatawag na pasanin. Kaya iba, simple na lang sabihin, ako'y napagod na, gusto ko na magpahinga. Once na sinabi mong napagod ka na at gusto mong magpahinga, ang ibig sabihin niyan, paghinto sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. And that word, yung salita na yan, mga minamahal, ang salitang hinihintay ng kaaway ng Diyos na ikaw ay mapagod. Dahil sa banal na kasulatan, ang sabi, para ikaw ay merong panalong diskarte, kinakailangan mo magtiis. Sa pagtitiis mo, na ipagwagi mo ang iyong kaluluwa, at sa pagtitiis mo, tatakbo kang may pagtitiis sa takbuhing ilagay sa iyo sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi sa first place na ating nabasa, mga minamahal, tayo daw ay nakubkob ng makapal na bilang na saksi. Ano yung makapal na bilang na saksi na nasa atin ngayon? Yan yung himala na naganap sa ating buhay. Kagaya ko, mga minamahal, keto ang aking karamdaman. Himala yan na naganap sa aking buhay. Kung ako'y mapagod maglingkod sa Diyos, mga minamahal, mananatili ba ang kagalingan ng aking ketong? Kung ako'y huminto sa paglilingkod sa Diyos dahil ako'y napagod na, hindi na ako naglingkod sa Diyos, ang ibig bang sabihin, magpapahinga na ako pag hindi ako naglingkod sa Diyos? Hindi na ba ako mapapagod? Pag hindi ka na nagpatuloy maglingkod sa Diyos, lalo kang mapapagod. Bakit? Dahil yung pagod natin sa paglilingkod sa Diyos, gumagawa tayo, mga minamahal, ang napapagod lang yung ating katawang lupa, yung ating flesh. Pero yung ating kaluluwa, yung sinasabing inner man at pagkataong loob, pag binasa mo ang banal na kasulatan, sinasabing ito ay lumalakas at lumalakas habang ikaw ay nagtitiis at naipagwawagi mo ang iyong kaluluwa at nagtitiis ka, tumatakbo sa takbuhin ilagay sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya yung pagod natin, mga minamahal, hindi mo kayang i-compare yan sa pagod sa sanlibutan. Tingnan nyo kanina. Linggong-linggo, mga minamahal, asahan ko, kaya kong takbuhin to. Mula sa amin, tinatakbo ka ito ng 18 minutes, mga minamahal, pag walang traffic, 120 straight. At kanina, pagpasok namin ng toll gate, gapang sasakyan. Tingnan nyo ba? Gapang ang sasakyan. Napaka-traffic. Traffic na, nadagdagan pa ang traffic dahil nagkaroon ng tinatawag na banggaan. Tingnan nyo, mga minamahal. Unang banggaan,
Sa susunod na kanto, meron namang banggaan. Nasa LX kami. Ang tanong ko sa inyo, yung mga nagbanggaang sasakyan dyan, mga minamahal, bakit sila nasa salangsangan? Kaya sila nasa salangsangan, ang unang dahilan, maaaring sila'y mamamasyal at aaliwin ng kanilang sarili dahil sila'y napagod na sa kanilang buhay. At ang araw na ito, mga minamahal, ay panahon para sila magliwaliw. Lalabas sila para aliwin ang kanilang sarili, lalo silang napagod. Bakit? Wasak ang sasakyan, may problema pa, nag-cause pa sila ng traffic, hindi pa sila makakarating sa kanilang patutunguhan. O di lalo silang napagod. Naghahanap sila ng kapahingahan, naghahanap ng pangsamantalang kagalakan, nagbanggaan sila, lalo silang napagod. Samantalang tayong mahalak ng Diyos, mga minamahal, unexpected, nagkaroon ng traffic, bagamat sila yung nagbanggaan, tayo naman ay patuloy na iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalit man tayo, nakarating tayo na mawalhati, at nakita natin ang kamay ng Diyos ay nasa atin, nag-iingat, gumagabay, para tayo magkaroon ng sinasabing panalong diskarte. Ay yung makarating tayo sa sambahan ng mahal na Panginoon, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan, nadama natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Ano ang meron tayo? Meron tayong sinasabing winning strategy. Ang gumawa sa buhay natin yan, ang ating mahal na Panginoon. Dahil pwede tayong madisgrasya, kagaya nila, mga minamahal. Pagod na ang bulsa, pagod pa ang isip, pagod pa ang katawan. Samantalang tayo, pinagpalang nakarating na mawalhati, uuwi tayong mawalhati, busog ang ating kaluluwa sa espiritu ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya kung meron tayong sinasabing a winning strategy o isang panalong diskarte, mapapanatili natin yan pag meron tayong sinasabing words of life. What is the words of life, mga minamahal? Words of life yan ang sinasabing mga salita ng buhay. What we need is the words of life. Kailangan natin yan para magkaroon tayo ng tinatawag na winning strategy. Dahil hindi ka magkakaroon ng winning strategy pag wala sa iyo ang salita ng buhay. Pag puro salita lang, mga minamahal, salita lang. Puro salita, hanggang salita lang. Puro reklamo. Sabihin natin napagod na tayo, wala kang tinatawag na winning strategy dahil hindi mo ginamit ang sinasabing words of life. Kaya ang kailangan natin sinasabing words of life o mga salita ng buhay. Basa. Sa mga kawikaan, Diyes talatay 11, ganito po ang pagkasulat. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Dito po sa Juan 8, talatay 47, talon sa 51, ganito rin po ang pagkasulat. Ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo niririnig sapagkat kayo hindi sa Diyos. 51, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. What we need is the words of life. Ang kailangan natin ay sinasabing mga salita ng buhay para magkaroon tayo ng panalong diskarte. Ang tao sa salibutan, puro diskarte. Walang panalo, mga minamahal. Puro diskarte. Pero walang panalo. Puro salita, pero hindi salita ng buhay. So ang kailangan natin, words of life o salita ng buhay. Kaya sabi ng ating nabasa, ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan. Yun daw isang taong matuwid, yung isang tunay na Kristiyano, ang meron siya ay sinasabing salita ng kabuhayan. Ibig sabihin, pag nagsalita siya, hindi siya nagsasalita, mga minamahal, ng magiging laban sa kanya. Kasi sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung ano ang sinabi mo, yan ang magaganap sa'yo. Kung sinabi mong ikaw ay hindi napapagod, kahit pagod ka na, dahil sinabi mong hindi ka napapagod, hindi ka mapapagod kasi ang sinasabi mo ay magiging pabor o magiging laban sa'yo. Sabi ng ating nabasa, ang bibig ng matuwid ay bukal ng kabuhayan, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama.
Yung bibig ng masama, pag nagsalita siya, ang meron siya kaharasan. Ibig sabihin, isang hindi magandang bagay ang nagaganap sa kanya dahil ang sinasabi niya ay isang salita, mga minamahal, na pagkatapos niyang sabihin, walang pabor na babalik sa kanya, kundi ang sinabi niya ang magiging laban sa kanya. Naiintindihan natin yan. Kapag sinabi mong ikaw ay pagod na, mapapagod ka talaga. Pero pag sinabi mong mahal na Panginoon, ikaw ang aking kalakasan, yung kapaguran mo, papalitan ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, whatsoever your faith, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ano ang pananampalataya mo, it will be done unto you. Ang pananampalataya mo, hindi ka napapagod, bagamat pagod ang katawan, hindi ka mapapagod. Ang pananampalataya mo, magaling na ang karamdaman mo, gagaling ang karamdaman mo. Pero pagkatapos nung marinig ang salita ng Diyos, sinasabing ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Umasa ka sa doktor, umasa ka sa gamot, yun ang inasahan mo, yun ang salita mo. Yung salita mo, that is also your action. Dahil bago ka magkaroon ng action, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, nanggagaling yan sa iyong puso. And it will utter. Sasalitain yan ng iyong bibig. And the action will follow. Magkakaroon ka ng tinatawag na paggawa o implementation. Yun ang mangyayari sa'yo. Kaya pag sinabi mo, ako'y nakarating sa gawain ng Malapenoon. Ako nakarating sa gawain ng Malapenoon. 2 taon akong may ketong, dumarating ako sa gawaing may ketong, pag-uwi ko, wala na akong ketong. 35 years, mahigit, may rapture. Hanggang ngayon, wala akong ketong. Bakit? Yan ang pananampalataya ko. Mahal na Panginoon, by faith, hanggang rapture, ang inalis mong ketong sa akin ay hindi na babalik. Nangyari sa akin. Na-enjoy ko ang buhay ko sa piling ng mahal na Panginoon. Almost 35 years, walang ketong na bumalik sa aking katawan. Bakit? Hindi kasi ako nag-iisip ng gamot, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo, ako'y maasay sa UAE, iba ang klema ron, napakainit, mga minamahal. Yung lalabas na tubig sa shower, lagyan mo ng itlog, after 5 minutes, meron ka ng nilagang itlog, mga minamahal. Ganon kainit doon. Kasi way back 2012, doon ako napunta ron, mga minamahal. Kaya meron akong maliit na sa aking likod. Yung munggo, hatiin mo sa 4, nasa likod ko yan, mga minamahal. Pagpunta ko ron, nag-activate. Naging malaking bukol kasi laki ng aking kamao. Bumalik ako ng Pilipinas. Pero aking pananampalataya, mahal na Panginoon, kung ang aking ketong, ikaw ang nagpagaling, ikaw din ang magpapagaling ng aking bukol. Sa paunang panalangin ng aming beloved Honorable Evangelist Weldy Almeda, your end-time prophet, walang doktor na gagamot sa akin, ikaw ang magpapagaling sa akin. Yun ang pananampalataya ko, mga minamahal. Isang araw, gumising ako, wala na ang aking bukol sa aking likod. Kailan nangyari yan? 2012. Ano na ngayon? 2024 na. Pag 2025 na tayo, wala nang bumalik kahit sa aking likod, mga minamahal. Because that is my faith. Kaya kung anong sinabi ng bibig mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya sabi ng ating nabasa, diligyan natin ng supporting verse, ang sa Diyos daw ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos yan ang sinasabing words of life. Pag sinabi natin salita ng Diyos, ibig sabihin, salita yan ng buhay, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, John chapter 8, verse 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi nyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Pag hindi mo pala dininig ang salita ng Diyos, kahit sabi bang baka Diyos ka, sabi ng banal na kasulatan, hindi ka sa Diyos dahil hindi mo dinirinig ang salita ng Diyos. Kahit ipagsigawan mo pa na ikaw ay baka Diyos, sabi ng banal na kasulatan, pag hindi mo ginawa ang salita ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Nakasulat sa banal na kasulatan. Ulitin natin, ang sa Diyos, anong pinakikinggan? Salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi nyo dirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Naunawaan natin yon? Naunawaan natin? Sino ang sa Diyos?
yung dumirinig ng salita ng Diyos. Sino ang hindi sa Diyos? Yung hindi dumirinig ng salita ng Diyos. Kaya kahit sabi mo religyoso ka, sabi mo mapanalangin ka, salita ng taong dinidinig mo, hindi salita ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, hindi ka sa Diyos. Magiging sa Diyos ka lamang kapag ang dinidinig mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung dinidinig mo ang salita ng Diyos, sabi ng 51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo lang napakinggan yung sinasabing words of life, ang sabi, tinupad mo pa. Pinakinggan mo na, tinupad mo pa, nasa iyo ang sinasabing panalong diskarte o winning strategy dahil sabi ng ating labasa, hindi ka na makakakita ng kamatayan. Anong ibig sabihin? There are two kinds of death, mga minamahal. Physical death and spiritual death. Ibig sabihin, kamatayang physical, mamamatay ka physically dahil ang kasalanan mo nagbunga ng karamdaman, ang karamdaman mo pabalik-balik sa'yo, mamamatay ka physically. Namatay ka. At mamamatay ang iyong kaluluwa, itatapon sa impyerno, makakakita ka ng kamatayan. Pero sabi ng ating nabasa, kung ikaw ay sa Diyos, dininig mo at tinupad ang salita ng Diyos, sabi ng ating nabasa, hindi ka na makakakita ng kamatayan. Bakit? Dahil wala lang puwang ang impyerno sa iyo. Kung pumikit pa ang mata mo sa lupa, hindi sasabing namatay ka. Pumikit ka dahil nasa iyo ang winning strategy, didilat ka. Hindi sa impyerno, hindi sa piling ni Satanas, didilat ka sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo because what you have is the words of life. Ang meron ka, ang salita ng Diyos, yan ang isang paraan para magkaroon ka ng sinasabing winning strategy. At kasunod nito, sinasabing the fight against fear. Dahil ang nagpapaalis ng panalo, yung tinatawag na takot. Pag ang isang tao yung matatakutin, wala siyang panalo, matatakutin siya. Kaya sa banal na kasulatan, pag binasa mo ang Revelation 21 verse 8, ang sabi, ang matatakutin ay itinapon sa ikalawang kamatayan na siyang dagatang apoy. Kaya kung gusto natin ng winning strategy, ang kailangan natin, fight against fear. Ang ibig sabihin, labanan mo ang takot o paglaban sa takot. Basa. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 43, ang talatay 1 hanggang 4. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y isa sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Verse 4. 4. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Palakpakan natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The fight against fear, o ibig sabihin, ang paglaban sa takot. Para magkaroon ka ng winning strategy, matapos mong tanggapin ang salita ng buhay, kailangan mong labanan ang takot. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa'yo. Nag-anyo sa'yo, O Israel, ikaw ay huwag matakot. Diyos pala nagsasabi, huwag kang matakot. Ang lumalang sa'yo, ang Creator mo, ang lumikha sa'yo, ang Diyos na makapangyarihan, sabi ng kanyang salita, huwag kang matakot. Diyos ang nagsasabi niyan. Kaya pala, kung ikaw ay matatakotin, sabi, ang bahagi mo ay dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Yung matatakotin pala, mga minamahal, yung sabi, pagod na ako, ang ibig sabihin, matatakotin ka. Isipin mo, naramdaman mo ang pagod ng iyong physical na pangatawan. Samantalang hindi mo naiisip, pag itinapon ka sa impyerno,
mas lalo kang mapapagod. Oy, nagpatotoo sa main church kahapon, mga minamahal, itinapoy siya sa impyerno. Dito daw, sugal siya ng sugal sa impyerno, walang pinagawa si Satanas sa kanya, kundi magsugal. Pagod na pagod daw siya. At dito, basketball siya ng basketball, pinagawa ni Satanas sa kanya, walang pahinga, basketball sa impyerno. Ang problema, yung bola niya, hindi bolang ginagamit niya rito. Ang sabi niya, ang bola niya ron ay apoy na bilog. Bolang apoy, bawat hawak, nararamdaman niya ang init, mga minamalang hapdi. At ang lalaki daw ng uod doon, sabi nung nagpatotoo kahapon sa main church natin, pag dikitin mo ang 3 daliri, maglalabas-pasok yan sa iyong mata, sa iyong bibig, sa iyong tainga, sa iyong ilong, mararamdaman mo hapdi at sakit. Kaya kung sabi mo, napagod ka na, mas nakakapagod sa impyerno. Pero sabi ng ating nabasa, para hindi ka mapunta dyan, labanan mo ang takot dahil ang Diyos na lumalang sa iyo ang nagsasabing, huwag kang matakot. Ituloy natin ang basa. Ang sabi, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kaya pala sinabi ng mahal na huwag kang matakot. Labanan mo ang takot sapagkat ang may-ari pala sa iyo ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Ang tumubos sa iyo ay walang iba, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Peso. Kaya hindi ka dapat matakot. Ano mang mangyaring pagsubok, sabi ng ating nabasa, pag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y sumasayo. Sa mga ilog, hindi kita tatakpan niyon. Pag ikaw ay lumakas sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man ang alab sa iyo. Ang ibig sabihin nito, anumang pagsubok, mga minamahal, in any circumstances na mangyayari sa iyo, sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot dahil kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Paano niya patutunayan kasama mo siya? Sabi ng verse 4, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin. Tayo pala, mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Kung merong mahalaga sa paningin ng Diyos, ikaw, na merong sinasabing winning strategy o panalong diskarte o paraan. Huwag ka lang maging matatakotin, sabi ng ating nabasa, ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig. Isipin mo, marami tayong honorable dito. Honorable. Hindi ba? Pero ang kagalang-galang pala ay yung Kristiyanong iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng ating nabasa, ikaw ay kagalang-galang sa aking paningin at aking iniibig. Diyos mismo nagsasabi niyan. Ituloy natin ang basa. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatabos sa iyo at mga bayan na pinakatabos sa iyong buhay. Hindi pala ikaw mapapahamak. Instead na ikaw ang mapapahamak, ang sabi, magbibigay ng kapalit ang Diyos sa iyo. Pag si Satanas gusto kang bigyan ng karamdaman, magbibigay ng kapalit ang Diyos sa iyo. Mananatili ang kalusugan mo, lahat ng magagalit sa iyo, ang karamdaman at kahirapan sa kanila, ibibigay ng Diyos, sila ang pinakatubos sa iyo. Nangyari na ba sa buhay niyo yan? Ako, nangyari na sa buhay ko, kinukwento ko sa inyo. Di ba? Diyan pa rin sa LX, mga minamahal. Nagmamadali ako, merong 22-wheeler na truck, yung na-EL, yung pag nag-EL siya, mahaba. Sana, lalampasan ko siya, mga minamahal. Ang problema, merong Vios na gray, inunahan ako. Ang problema, pag una niya sa akin, mga minamahal, nag-giveaway ako, nag-slow down ako. Ibig sabihin, naunahan niya ako. Pagpunta niya sa harapan ng truck, hindi nakapala ng truck, bagong-bago siya sa kanya, kinayod ng napakalaking truck, andun siya sa gitna. Hindi na pagano ng takbo niya, pagano na, kinakayod siya ng truck. Kitang-kita ko pa paano wasakin yung sakasakyan niya, nasa loob siya, mga minamahal. Nasa balala ko sa latan. Instead na ikaw ang mapapahamak, magbibigay ang Diyos ng bayang kapalit mo. Sila ang mapapahamak. Kanina, 2 banggaan na nangyari, kamamadali namin, instead na sa amin mangyari, sa kanila nangyari, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos na umiibig sa iyo, na kagalang-galang ka sa kanyang paningin, sabi ng ating nabasa, magbibigay siya ng bayang kapalit sa iyo, pinakatubos sa iyo, sila'y mapapahamak, mananatili kang ligtas
sa kamay ng ating mahal na Panginoon pag ikaw ay lumalaban sa takot. Kaya ang sinasabing winning strategy, kailangan mo ng words of life, kailangan mo ng fight against fear, at pangatlo, meron kang sinasabing imitate the good. Imitate, ibig sabihin, tularan mo ang mabuti. Sa sanlibutan kasi mas marami ang masama. Lahat magsabi ng praise the Lord. O, tingnan nyo doon sa mga bahay nyo, hindi ba? Sa loob lang ng isang tahanan, mari ikaw lang ang Kristiyano dyan. Lahat ng kasama mo dyan, lahat yan may bisyo. Lahat yan marunong magbura, hindi marunong mag-praise the Lord. Pag ikaw ay nag-praise the Lord, galit pa sila sa'yo. Hindi ba? Sabi ng ating pinag-aaralan, for you to be able to have a winning strategy, ang kailangan mo, imitate the good. Ibig sabihin, tularan mo kung ano ang mabuti, huwag mong gagayahin ang masama. Basa. Dito po sa ikatlong sulat ni Juan, Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Imitate the good, tularan mo ang masama, ang mabuti, rather. Kasi sa libutan, mas marami ang masama, mga minimum, kaysa sa mabuti. O, ilan libo tayo rito? O, sabihin natin, meron tayo 1,500, mga minamahal, napakalaki ng lugar na ito. Hindi ba? Hindi lang 1,500 ang tao rito, pero tayo ang pinagpalang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama natin ngayon ang mga baguang narito ngayon na nagpabautismo na. Kaya sasabihin natin, kung may pinagpala sa araw na ito, tayo ang higit na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, 3 John chapter 1, verse 11, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Kaya pag masama ang ginagawa mo, huwag mong sabihin, hindi, naunawaan ako ng Diyos. Sino may sabi niyan? Hindi, naunawa ako ng Diyos, napapagod na kasi ako, naunawaan ako ng Diyos. Ikaw lang ang nakaunawa sa sarili mo. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang gumagawa ng mabuti, kahit anong mangyari, gumawa ka ng mabuti. Kasi yan ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, beloved Honorable St. Pastor, our beloved Mama Dear. Balikan natin way back 1975, almost 50 years ago, mga minamahal. Kung sinabi nilang pagod na kami, walang brother Lowing may ketong na gumaling, wala kayo ritong may kanser, wala kayo ritong wasak ang tahanan, wala kayo ritong sa kalsada lang natutulog, walang bahay, walang makain. Pero lahat tayo na rito kasi ang ating mahal na magulang sa Panginoon, hindi napagod. Hindi nila tinularan ang mga masama, ang tinularan nila yung mabuti. Sa panahon nila, napakarami nilang kasamang mga pastor, mga minamahal. Napakaraming kasamang pastor. Isang congregation sila. Patutungan ng ating beloved Albastan Pastor, ang ating ginagalang mga pastor nakaluhod, walang kain, mga minamahal. Yung mga kasama niyang pastor nakadikwato na kain pa ng kain. Kaya walang anointing. Wala na silang gawain. Kasi, mga minamahal, hindi nila tinularan ang mabuti. Kung anong meron ng isa, yun ang giyana yun na. Ang ating iginagalang mga pastor, ating beloved Mama Dear, hindi nila ginaya yon. Kung ano nakalagay sa banal na kasulatan, yun ang kanilang ginawa. Kung ano kalooban ng Diyos, yun ang kanilang tinularan. Kaya naman, kasama tayong tumanggap ng pagpapalang mula sa ating mahal na Panginoon. Wala tayong narinig sa kanilang mga labi kami. Sa pastoral kami tinuruan. How many years, mga minamahal? Every Monday ang aming meeting sa lahat ng paraan. Wala kami narinig. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay napagod. Bagkos ang palagi naming narinig, wala pa silang nagagawa sa harap ng Diyos, kaya hanggang sa uli-huli sandali, gumagawa pa rin ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, huwag mong tularan ang masama, tularan mong mabuti, sapagkat ang gumagawa ng masama, kailanman, hindi siya nakakita sa Diyos. Kaya pag nagawa natin ito, meron tayong sinasabing winning strategy.
Nasa atin ang panalong paraan, nasa atin ang panalong diskarte, ang meron tayo, the best strategy for life. The best strategy for life, ang ibig sabihin niyan, ang pinakamahusay na diskarte para sa buhay. Sinasabi ko sa inyo, sa salibutan maraming diskarte, but that is not the best strategy. Ang the best strategy, gawin mo ang kalooban ng Diyos, and what you have now, ang sinasabing the best strategy for life. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawid. Kindly. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 32, versikulo 8 hanggat at 11. Aking ipaalam sa iyo at ituro sa inyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita ng mga aking mga mata at nakatitig sa iyo. Sa 11, kayo nangatuwa sa Panginoon, magalak kayo at kayong mga matuwid, magsiyaw kayo. Dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, last verse na yan. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. The best strategy for life, ang pinakamahusay na diskarte para sa buhay, sabi ng verse 8, ipapaalam ng Diyos sa atin at ituturo sa atin ang daan na ating lalakaran. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapasubasob, hindi tayo mawawala sa paglilingkod sa Diyos. At kahit pagod ka, hindi mo sasabing ikaw ay napapagod. Mula sa iyong labi, may galak ang iyong labi, nagsasabing purihin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, papayuhan kita na aking mata ay nakatitig sa iyo. Ang mata ng Diyos laging nakatitig sa iyo. And finally, talatang 11 sabi, kayo'y mga tuwa sa Panginoon, magalak kayo, kayong mga matuwid, at magsihayaw kayo ng dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. Ang meron tayo ay paghiyaw ng kagalakan, ang meron tayo ay paghiyaw ng kasiyahan, hindi yung humihiyaw ka dahil ikaw ay depressed, humihiyaw ka, ikaw ay pagod na pagod sa walang kwentang bagay, humihiyaw ka sa kagalakan ng Panginoon. Sinasabing that is the best strategy for life. Ang paghiyaw mo, ang pagsigaw mo ay puno ng kagalakan, pinasasalamatan mo ang mahal na Panginoon dahil ang meron ka sinasabing winning strategy o panahon o panalong diskarte. Kailanman, hinihintay natin ang pagbalik ng mahal na Panginoon, wala sa atin ang sinasabing pagkatalo. Ang meron tayo isang panalong diskarte o a winning strategy. Lahat tayo tumayo. Mga dala niyong baguhan, kahit yung ating nabautismuhan na para magkaroon kayo ng formal acceptance, sa harap ng ating malapay noon, dalhin sila sa harapan habang tayo umawit. Awitin natin ang awiting ito, Panginoon ng Kaligtasan. Ang ating kailangan ay panahon ng ang Panginoon ng Kaligtasan para meron tayong winning strategy o sinasabing isang panalong diskarte. Sabihin natin, nakalaang maglingkod sa iyo. Nakalaan maglingkod sa iyo. Ano man ang nais mo. Ano man ang nais mo. Susunod ang sa'yo. Ako sa iyo. Ulitin natin yan. Panginoon, ang buhay ko. Panginoon, ang buhay ko. Sabihin natin, nakalaang maglingkod sa iyo. Nakalaan maglingkod sa iyo. Ano man ang nais mo. Ano man ang nais mo. Susunod ako sa iyo. sa iyo. Hallelujah! Lumakad man ako sa kadiliman, Lumakad man tayo sa kadiliman. maging sa libis ng kamatayan. Sabihin natin, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Pagka ika'y kasama ko. Kasama ko.
nais mo. Susunod ako sa iyo. Susunod ako sa'yo. Yan ang salitang ipanig natin sa malang Panginoon. Agad man ako sa kadiliman, Lumakad man tayo sa kadiliman. maging sa libis na kamatayan. Sabihin natin, hindi ako matatakbo. Ako matatapos ka lang Ika'y kasama. kasama ko. Ikaw ay At tuloy ko sa aking buhay. dumating man ang kamatayan. Sa piling mo, walang lahat. Sa piling ng ating Diyos, walang Ako'y nagsusumikap, nasumira sa'yo pagbabalik, maging handa sa'yo. Sa pagbabalik ng Diyos, tayo ay maging handa sa kanyang Ama. Sa aking buhay, dumating sa piling mo, Marinig ka ba naman? nagsusumikap, Nasundin ang iyong ano. Sa'yo, pagbabalik. Maging handa. Hallelujah. Minsan ang ikaw ang ilaw at kamay ko sa aking buhay. may ko sa aking buhay. Ang kamatayan sa piling mo, mananag. Purihan mo aking nagsusumikap. It is Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved singers. Hallelujah sa ating mga minamahal na mga baguhan, magiging kapatid sa ating dakilang Diyos. Kayo po ay tunay na pinagpala sa araw na ito. Sapagkat walang ibang nagdala rito sa inyo kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Kayo po ay saksi kung paano gumagalaw, kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya sa ministeryo pong ito. Inyo pong natunghayan, napakinggan
ang mga kamangha-manghang bagay, maging mga imposible, subalit pinapangyayari ng ating dakilang Diyos. Ito'y pagsasakatuparan lamang ng naaayon sa banal na kasulatan. Kaya't kung inyo pong isuko ang inyong buhay sa Kanya, kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Narito po ang reglamento, 4 na reglamento ng ating dakilang Diyos. Una ay ang pananampalataya, na kinakailangang manampalataya kang may nag-iisang Diyos. Bumaba mula sa langit, nagpakilala bilang tao. Namatay, ipinago sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo. At muling nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos lamang, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, na kinakailangang pagsisihan mo ang iyong mga pagkakamalit, pagkakasala mula nang ikaw ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Taos pusong pagsisisi, sinseridad, mga minamahal na pagsisisi, sapagkat sa panahon na nakita ito ng ating dakilang Diyos na nais mo ngang maging banal, maging matuwid sa kanyang banal na harapan, ikaw rin ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlong reglamento ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ang sabi ng Gawa 2:38, mangagsisi ang bawat isa sa inyo, mangagbautismo sa pangalan ni Hesukristo, sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na mismo ang magbabautismo nito sa inyo sa panahon na nakita ng Diyos ang inyong pagdadalo, nagsusumikap na masunod ang banal na kalooban ng Diyos, ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Ito rin po ay darating sa inyo sa takdang panahon. Kaya't sa ating mga minamahal na mga baguhan, mangyari po kindly, pakitaas po ng ating mga kamay upang tayo po'y mananalangin. Maikling panalangin sa ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ako. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po kong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal mong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen and amen. Manatili pong nakataas ang ating kamay. Kami na po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala po namin, Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng aming beloved parents in the Lord. Your in-time prophet, ugad, mahal na Panginoon. Narito po ang mga kaluluwa na taus-pusong tumatanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kaya sa ating mga baguhan, mga minamahal, naway wag niyo po itong lisanin ang lugar na ito abang hindi niyo po na isasagawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo upang kayo man din ay pagpalain, magtamo ng kagalingan. Buhay na walang hanggang sa piling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kaya sa ating for prayer for the sick, ating pang tinatawagan ating beloved preacher Joey Mansera. Amen.
God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Job Espiloy. Tayo pong lahat ay magkaisa sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor, Evangelist Wildy Estrada Olmeda, your end-time prophet, narito po kami, taos-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Bago po sa aming pangangailangan, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Lubos naming pinasasalamatan, dakilang Diyos, ang lahat ng pagpapala sa buong pamilya ng aming dearly beloved parents in the Lord. Pinakamamahal na Panginoon, sa mga oras na ito, naway ang aming dalangin makaabot sa iyong trono ng biyaya at tugunin mo sa imalang kapamaraanan. Pagalingin mo ay may mga karamdaman. Lutasin mo ang mga problema. Ipagkaloob mo lahat ng biyaya sa iyong mga anak, hindi lang sa lugar na ito, maging sa buong mundo, dakilang Ama. Paghawakan mo kami. Hallelujah! Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang aming mga unsaved loved ones, maligtas din, at marami pang tao, dakilang Ama. Sa lahat ng mga kapatiran, ng mga nanlalamig, ipanumbalik mo ang unang pag-ibig. Yung mga tumatalikod, mahal na Panginoon, iyong paalalahanan, at ang bawat isa na narito nagkakaisa, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan, gamitin mo para sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, ilehans po natin ang ating mga sarili. Yung kanang kamay ipatong po sa inyong ulo. Yung kaliwa sa may parte na may karamdaman. Banggitin na lang po kung anong karamdaman nyo. At ang iba pang ating request, itaas na lang po ang ating mga kamay at palayasin natin ang lahat ng gawa ng diablong si Satanas, mga minamahal ko. Hallelujah! Isipin nating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Olmeda, the end-time prophet of God, ang naglehan sa atin. Sama-sama po tayo sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. In the mighty name of our dearest Jesus, we cast out all demons of sicknesses, infirmities, demons of problems, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Cast out, cast out, cast out, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bilang pagpapasalamat, sisigaw po tayo ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. Let us shout at shout of victory. Sabay lukso po. Lumukso tayo at sumigaw. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you. We love you in the Lord. Dearest Jesus loves you more and more. At ay dadago na po sa ating mga announcements. Ating ibigay po ang buong pagkakataon. Hallelujah sa ating beloved brother Bobby Aserios. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak, purit pagsamba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joey, at sa ating pong pagpapatuloy. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay darako sa pagbibigay, ang ating pong mga ipagkakaloob. Ito naman po ay ating magagamit sa patuloy po nating iniipon. Amen. Lahat po na may kaugnayan at mga proyekto po sa ating mga patuloy na konstruksyon po nating isinasagawa sa ating bahay-sambahan dito po sa Dako ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Ferdy upang ipanalangin at basbasan po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng ating ipagkakaloob. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo imanalangin sa special offering. O, pagdakilo magpala namin Diyos sa Panginoon sa lahat ng mga banal.
na kami po'y nagpupuri, nagwalhati, dumadakila sa dakilang banal na pangalan, mahal Panginoon. So, nadalangin na mahal Pastor Walasada Almeda. Andito po ang mga anak na bibigyan ng special offering, mahal Panginoon Jesus. Pagpalain mo lubos sa matapat na nagbibigay, mahal Panginoon, para sa bahay sambahan mapagawa, yung pinapagawa yung bahay sambahan, mahal Panginoon, sa matatapat na nagbibigay, mahal Panginoon Jesus. Pagpalain mo lubos, manegosyo na buhay na tapat na nagbibigay sa iyo, mahal Panginoon. Sa aming minamahal na kapatid, may vow and pledges, mahal Panginoon, kayo po magpala, mahal Panginoon. Sa aming minamahal na kapatid, wala may bibigay, ngunit nais nila mapagbigay sa iyo. Bigyan pagandang trabaho na bigay niyo sa kanila, mahal Panginoon Jesus. Pagpalain mo din sila, mahal Panginoon. Sa aming minamahal na kapatid, nagpagkanilangan sa pagbibigay. Himulat niyo po sa kanilang puso at isipan ng pagbibigay. Ito po ang susi ng pagpapala. Pagpalain kami lahat, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, we have come to bless your name and to bring an offering as we worship and adore you. Lord, all we have comes from you. We have lifted back to you. May it bless your heart. Cheerfully we give, generously we give, not with a grudging heart, but a sparingly. Cheerfully we give, generously we give, and with a heart of love we will bring. Lord, we have come to bless your heart. You have loved us from the start. You are worthy, you are holy. Lord, all we have comes from you. We have nothing without you. May our hearts be true. Cheerfully we give, generously we give, not with a grudging heart, and sparingly. Cheerfully we give, generously we give, and with a heart of love we will bring. Oh, cheerfully we give, generously we give, not with a grudging heart, and sparingly. Cheerfully we give, generously we give, and with a heart of love, and with a heart of love, and with a heart of love we will bring. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nakaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. Amen. Para naman po sa ating mga beloved kababayan, gayon din po ang ating mga beloved kapatiran, saan man po kayo dako naroroon at naaabot po ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating mga isinasagawang mga pag-iipon sa patuloy na konstruksyon na ating pong isinasagawa sa ating bahay-sambahan dito sa dako ng Marilao. Ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo pong kontakin ang ating beloved ordained preacher, matawagan niyo po sila or may text
makausap niyo po sila at maibigay po nila sa inyo yung mga pangunahing pangangailangan. Amen. Kung ano po yung mga nakaaba pang mga construction po natin at mga proyekto at yung tamang paraan kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. Gayun din po sa lahat ng ating kasama po sa ating sumasamba. Amen. Para sa patuloy niyo pong vows sa inyong mga pledges. Yan po ay maipagkakatiwala lamang po natin sa dalawang tao, sa ating beloved Sister Ami, sa ating beloved Sister Chad. Sila po ay ating naatasan at napagkatiwalaan na tumanggap po para sa inyong mga vows and pledges. Kayo po mismo ang mag-aabot po sa kanila. Amen. Wag po nating ipapaabot kung kani-kanino. Yan po yung bilin sa atin upang tayo tiyak na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. At sa paggamit din po ng cellphone number ng ating beloved ordained preacher, yung kung kayo po ay may mahalagang katanungan, amen, mga special prayer request, maaari niyo pong tawagan or text ang ating beloved ordained preacher sa cellphone number po na yan. Yung mga spiritual counseling po, dito po natin yung gagawin after po ng banal na gawain. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po idarako sa ating mga announcement. Ang ating naman pong mga schedule ng ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nabibigyan po tayo ng malayang pagkakataon na makapagsagawa po ng ating mga banal na gawain 3 beses, 1 linggo. Katulad po ngayon ng ating Sunday General Service, araw po ng linggo, kaninang alas 10 ng umaga, tayo po ay nagsimula. Matatapos po tayo ng alas 4, kung misay maabot po ng alas 4:30 ng hapon. Amen. At ang ating midweek service, araw po ng Miyerkules, tayo po ay magkita-kita at magsama-sama. Alas 2 po ng hapon ng simula. At matatapos po tayo ng hanggang 6:30 ng gabi. Amen. Ang ating overnight prayer meeting. Patuloy po tayo nagsasagawa ng ating overnight prayer meeting every Friday po. Start po ng alas 10 ng gabi at matatapos po tayo ng alas 4 ng madaling araw. Sa ating mga kababayan na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang banal na gawain, malugod po namin kayong inaanyayahan. Dumalo po kayo, pumunta, tumungo sa ating bahay-sambahan kung saan po sinasagawa ang ating banal na gawain. Matatagpuan po tayo ang ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong programa sa mundo ng radyo, araw-araw po tayo napapahinggan ng ating banal na gawain. Jesus Miracle Hour ay patuloy na papahinggan sa stasyon ng radyo DZME 1530 kHz AM band mula Lunes hanggang araw po ng Sabado, alas 11 po ng gabi at matatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating TV program, tunay nga pong marami ang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami ang gumaling sa mga kanilang karamdaman sa pangunang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda. Katuwang ang hindi malilimutang turo, aral at pagmamahal po sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy pong napapanood ang ating banal na gawain sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po yan, alas 10:30 ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Patuloy din po ang ating mga social media accounts. Kung kayo po ay may mga social media accounts, patuloy pong i-follow, i-share, i-like ang ating Facebook page, ang ating Facebook account, ang ating YouTube channel, kung saan napapanood po tayo live sa ating mga pinagpalang banal na gawain. Katulad po ngayon, tayo napapanood live sa ating YouTube channel, sa ating Facebook account. Ang Facebook at YouTube channel po natin, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At sa ating pong pagtatapos, muli po ating pong pinapaalalahanan ang bawat isa sa kanila pong sa ating pong pag-uwi. Dahan-dahan lang po yung pagpapatakbo ng ating mga sasakyan, lalo na po sa ating lugar. Medyo residential po yung area po natin. Pilitin po natin na hanggat maaari, dahan-dahan, makauwi po tayo ng maayos lahat sa ating mga kani-kaniyang tahanan. Gayun din po, ang ating mga beloved security force, ang ating mga beloved marshal ay nag-iintay po sa MacArthur Highway. Amen. At handang mag-assist sa lahat po ng ating mga beloved kapatiran. Pakisundan po yung mga instructions na ibinibigay po sa atin kung kailan po tayo tatawid, kailan po tayo mag-go upang makaiwas din po tayo sa mga aksidente. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, para po sa ating closing prayer, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Mother Paul Manzano para ipanalangin po ang ating pansamantalang pagtatapos ang ating pag-iwahiwalay. Amen. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Gabi po sa ating mga kapatid. Tayo po'y magkaisang manalangin. Itaas po natin ating mga kamay. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Dakilat pagpalanay po masalangit ang banal sa matamis at pangkapagyang pangalan ay po pinakamamala pa Jesus. Sa buong dalangin po na pong minamahal at ginagalang Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Taos puso po kami nagpapabuot ng pasasalamat malapay sa araw na ito sa tagumpay ng iyong banal gawain sa araw po ng Sunday ito malapay noon. Maraming salamat sa iyo malapay sa paglagis mo sa bawat yugto na iyong banal gawain, sa mga papuring awitin, sa mga buhay na patotoo, lalo higit malapay noon ang Ebanghelyo ng kaligtasan na dinala po na ay mga aral nagsilbing kalakasan ng aming paglilingkod sa iyong malapay noon. Lalong higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, pagpapadama mo sa amin ng matamis at banal na presensya at sa amin pong paghihiwalay. Ihiwalay mo ang bawat isa sa amin yung dakilang pag-ibig makarating kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan na sa iyong dakilang pag-ingat gabay, pagpalay mo lahat ng mga kapatiran. Hallelujah, buong mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sa panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. God bless you all sa lahat ng ating beloved brethren. Pagpalain po tayong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa ating mga beloved mga awit, paki-assist po muna po, paki-prioritize ang pag-assist po sa ating mga beloved brethren. Makalabas po sila ng ating venue, ng ating banal na gawain. Amen. Ang kanilang mga daladalahan, yung kanilang mga kasamang bata, paki-assist po muna. Amen. God bless you all mga minamahal. Sa ating po mga beloved brethren, nais pong magpalihan. Dito na lamang po sa right side para ma-assist po kayo. Amen. Ating mga beloved brethren, nais pong magpalihan. Dito po sa right side para ma-assist po kayo. I can see in your eyes the glory of my King. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Magtulong-tulungan na lamang po natin yung ating mga silya, ating mga beloved brethren. God bless you all mga minamahal. Yes, I love you with the love of the Lord. Lahat po ng ating beloved brethren na nais po magpalihan, ito na lamang po sa right side. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. At nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. That liveth thee.
You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless po mga minamahal. Mag-ingat po tayo sa ating